Nagsaksi ang ilang Pinoy sa kabaitan at pagiging matulungin ni Mother Teresa na may nakatakdang hiranging santo sa September 4. Ang kwento ng malasakit at pagkakawang gawa ni Mother Teresa sa Balitang Hatid ni Rida Reyes. May espesyal na puwang sa puso ng mga Pilipino ang tinaguriang living saint na si Mother Teresa. 3 beses siyang bumisita sa Pilipinas, pinakahuli noong 1986. Dito sa Calbayog sa Western Samar siya nagdiwang noon ng bagong taon. Hindi malilimutan ni Sister Hesed ang pagkakataong makausap si Mother Teresa. Wala mang naitagong litrato. Ang rosaryong ito raw ang laging nagpapaalala sa kanya sa inspirasyong iniwan ng kapwa madre. If you give water to the sick person, you give to Jesus. She is my model. She is my I was touched by her. Labis din ang tuwa ng magtsahing Eleanor at Edna nang dumalaw sa bahay ng kanilang lola, si Mother Teresa. Sabi ng lola, mag-akyat daw ng halo-halo at saka palabok. So sino naman kakain na? For sure, yung bisita. Very accommodating siya. Very accommodating. Tsaka maayos ang kanyang aura. Parang hindi ka mag-aalangan sa kanya. Tapos parang ang bait-bait niya. Ilan lang sila sa mga nakasaksi sa kabaitan ni Mother Teresa. Noong 1982, napunan siya habang pinapatahan ng isang bata na biktima ng pambobomba sa Lebanon. August 27, 1910, ipinanganak sa Yugoslavia si Agnes Gonza. Sa Calcutta, India, itinatag niya ang Missionaries of Charity. We have people who have nothing, who are wanted by no one, who have become a burden to the society, who have forgotten what is love, what is human touch. And for us, they are the children of God. Noong 1979, ginawaran si Mother Teresa ng Nobel Peace Prize na sinundan pa ng maraming parangal mula sa iba't ibang bansa. Noong 1991, sa gitna ng paglibot sa iba't ibang panig ng mundo, inatake siya sa puso. Pero matapos ang gamutan, bumalik din siya sa kanyang misyon. September 5, 1997, pumanaw si Mother Teresa sa edad na 87. Noong 2003, hinirang siyang biyato at sa September 4, kikilalanin na siyang santo sa canonization ceremony na gaganapin sa Vatican. Rida Reyes, GMA News.